tapos na yung concert, pero ayan, naghahanapan pa kung kanino ba nagbayad, ganitong ganyan, may nagtatanong ng refund kasi nga nabintang daw di umano, sabi ni Miss Ana, na libre dapat yung boat, tapos pinasingil, di ba? So 3,000 yata yung presyo. So ngayon nagrereklamo kasi nga na-reveal na dapat sponsor yun, free. Ayan mga paps. So ito panoorin natin. And I screenshot the Uber. I have my Uber. I screenshot the whole with the receipt of that Uber. Sinend ko sa kanya, natahimik siya. Hindi niya po ako ni-replyan. Hanggang ngayon po, may utang pa rin po siya sa akin. Ang nangyari po kasi, binigay ko na po yung Alipay ko and my bank account. Sabi niya, okay po, yun ang sinabi niya. And then, after hours, umabot na ng gabi, yung parang kinita nila na tips ba, na tips doon doon sa event. Dahil wala din po. Pero okay lang yun. It's not a big deal for me. Sana po nakatulong din yun. And for sure nakatulong sa kanila kasi yun yung binayad niya sa akin. Yun yung transfer niya sa 7-Eleven. Doon kay Mama Oda doon sa... Tapos ang sinabi niya sa akin, minessage niya ako, ang sinabi niya sa akin, na-transfer na daw niya kay Madam Oda yung pera. Siya na lang daw magbayad sa akin. May kulang pa na pera, 989 something, 900 Hong Kong dollar. Hindi pa po yan bayad. Hanggang ngayon, inaantay ko po. Pero kung ayaw na po niya bayaran, it's okay din po sa akin. Abuloy ko na lang po sa kanya yon. Hindi ko po kawalan yung 989 Hong Kong dollar dahil ako naman po kayang-kaya ko po mga 30 o 50 lang po yan na supot na danggit. Kikitain ko na po yun. So hindi po yan kawalan sa akin. Pero yung sabi niya sa akin, nung sabi ko sa kanya, pwede bang bayaran mo na ako, bigay mo na yung utang mo sa akin sa air ticket at saka doon sa Uber kasi kailangan ko nang mag-sort out din bago man lang sana makaalis si na Elias, si na Dudong para wala akong iniisip. Ang sagot, etong sagot niya, anong utang ko sa'yo? Oh, yan ang sagot niya. Nandyan yan sa nandyan yan sa WhatsApp ko. Hindi ko po siya tinatanggal. Na-screenshot ko na po para kung may ma-meet po ako, ipapakita ko lang. Ayan, oh. Napakita ko na sa ibang friends ko actually. Pero it's okay. Yun po, hanggang ngayon, inaano po niya na wala daw po siyang utang sa akin. And hindi lumabas po yan sa vlog niya, na thank you Ma'am Shi, na nakarating ang nanay at kapatid ko dito, at binagbigyan mo ako na dito tumira sa akin si Iska, dahil nakapag-vlog kami ng marami. Ang dami namin content. Tignan niyo po yung Facebook ko. Kung meron po kayong makikita na nag-show off ako doon or nakita nyo akong maging maayos. Mas maayos po akong tignan ngayon kaysa po nung event namin dahil talaga pong super pagod po ako. Gusto ko lang pong mapasaya po yung mga tao. Ano pa ba? Yun nga, talaga po, mahirap din po talaga ang magtiwala. Pero sana po marami po akong napasaya at sana po na sa susunod po, sumuporta pa rin po kayo sa magiging activities natin or anything that make us in our community that gonna be happy. And rest assured po na andito lang din po ako para sa inyo na kung ano po yung makakaya ko, gagawin ko po. Hindi man po ako kayamanan o kasing yaman ng mga bashers ko. Gagawa pa rin po ako kung ano po yung makakapagpasaya sa mga tao. Dahil yan po yung iniwan sa akin ng ama ko. Yes, super happy po ako na kahit ganito lang po kasimple, kung ano pong meron ako, I am so grateful. Grateful ako sa family ko, grateful po ako sa mga taong nagmamahal sa akin, grateful po ako sa mga kababayan ko in La Union. Namimiss ko po kayo, sobra po. Andyan po na lagi lang po ako na inaantabayanan, nakantabay po sila. How are you? Ngumusta? Kahit na bihira po ako. Oo, pinag-content po talaga nila yan, Mare. Pang-content talaga yan nila. Tapos sasabihin sa akin na minisuse ko daw si Uwak. Can you imagine? Lahat na ng lagay niya ng 3 days, for sure, kumita na siya doon. Meron na yan fans doon sa sa Facebook niya. For sure. Na ako'y hindi na bali mag-kiyod ako dito sa bahay mag-isa at panoorin na lang ako later ng aking asawa. Is okay. Hindi ko na kailangan na kulang na lang maghubad sa harapan ng camera para kumita. No. I am not going to do that. Diyos ko Lord. Ay kawawa ang mga anak ko at baka sabihin pa na frustrated ako. Kikita ako sa ganyang paraan. It's a no for me. Okay lang yan. Ma'am Doris, thank you so much. Thank you talaga sa'yo. I did not really expect that you're going to show up. Na-meet na rin kita finally. Allied is the best. Actually, sa office ko, live ko yan. Madam Briones, that is very true. Miss Allied Travel, Ma'am Briones, napaka down to earth na rin yan. Napaka down to earth. She's from Cebu as well, from Minglanilla.
She has huge. She's the secret billionaire actually. She got hectares here in Cebu. Madam Briones. Shout out para kay Madam Briones dyan. I don't know whether she's actually my friend on Facebook. Pero we're often keeping in touch. Yes, she is. Alam mo pa nga, yan pa nga ang nagsabi, no? Si Ma'am Daisy, eto, sabi ko, Ma'am Daisy, gusto daw mag-sponsor ni Kakaba. Eto si Bida-Bida. Sabi, alam mo ang sagot sa akin ni Ma'am Daisy? Sabi niya sa akin, kung ikakabuti mo at alam mong makakatulong sa'yo, please go ahead. I don't see it as a competition, but going to help you. Ganon. Ganyan ka-pure si Ma'am Daisy. Grabe yan kung makikilala nyo talaga yan si Ma'am Daisy. Super, super love namin yan. Yes. Napaka-helpful din yan sa amin. Super. Ganon siya ka-open. Kahit siya yung kinuha ko na official na magbenta ng ticket, sabi niya sa akin, as long na makakatulong sa'yo yan, Mel, please take it. Kunin mo. Oh, binigyan ko nga ng chance. Nag-excuse man yung babaita at sinabi niya na kailangan daw niya yung mga legal documents ko. Hello? 10,000 Hong Kong dollar? You gonna ask all my documents kung legit ako? Di ba? Ang hirap talaga ang mga bilyonaryo. Ang hirap talaga yung mga ganong klaseng tao. Nakaapak lang, nakatungtong lang sa alam mo na, they fly so high, pero ang mga lipad talagang high na high. Pati ang mga utak high na high. Air naman ang laman ng utak. Oh, Diyos ko. Hi, Chantal! I miss you, Chantal! Saang lupalop ka na, Chantal? Ay, Mare, totoo. Kilala mo tong travel agency na yan. Magkapareha sila. Bestie nga, di ba? Lagi nga silang magkasama. Vlogger nga. Yan si Uwak. Pinalitan yung isa, yung nag-interview dati sa akin. Pinalitan niya. Ang sinabi sa akin ng Uwak, hindi daw siya good enough. At marami daw mga kaso-kaso yan. At marami daw semplang yung dating nag-interview sa akin, si Rai. Oh, I just gonna call her Bri. Oh, yan. Yan ang pangalan niya for the meantime. Di ba? Kilala nyo yan. Kilala nyo siya. Ganun ang ginawa. Nag-cute doon sa event namin. Talagang siya yung nagpa-concert. Ang alam po ng tao, siya po yung producer. Alam po ng tao. Tapos nung dumating na kami, siya ba naman ang tumambad doon sa private room ni Elias. At doon nakipag-beso-beso, yung feeling talaga family siya, and pinapasok niya yung mga friends niya, pinapasok niya yung kapatid niya, yung nanay niya, nasabi niya is naka-wheelchair, nakatayo naman yung nanay, ewan. Basta ganun lang po ang nangyari na para po hindi ako baliktarin ba o nagiging Bisaya na ako ba. O, di ba? Kasi I'm proud naman na nandito po ako. Taga Cebu na rin po ako. Ayun na yung nangyari doon kay yung isa si Iska, I actually encourage and talagang na gusto ko siyang tinulungan. Nakita ko yan na-discover ko po siya sa Facebook. So I was scouting kung sino po yung magiging guest ko. Totoo po yan. Pasimple yan tumira. Kasi alam niya na hindi ako nagpe-Facebook. Hindi rin po ako nagso-social media. Totoo po yan. Pasimple pala tumira si Uwak. Pero sa vlog niya, never daw siya pumapato sa mga basher. Excuse me? Ako ang binabash niya. Finifeed niya yung nandoon sa alam niyo na. Mga Hong Kongers, kilala niyo na yan. Ayaw ko na. But hindi po ako papatol sa kanila. I'm not gonna stoop on their level because it's not me. Marami pa akong priority, especially sa mga taong nagmamahal sa akin na kagaya ninyo. I will prefer to be quiet and not to rant, not to swear, not to argue with those bashers. Instead, ipag-pray ko lang sila na sana na ma-realize nila yung pag-vlog nila, yung mga content nila na at times they have to realize that they are hurting other people. Yung mga iba, just recently, maalala ko din ito, yung isang si Eman Atienza, I guess she is also one of the blogger. Nakita niyo how depressed it was. And may sakit din po yung bata. I don't want to be on that direction na magiging depressed ako, bibibihin ko yung mga bashers ko. No, because in my heart, I am not guilty at all. Hindi kailanman ako naging guilty. Wala ako sa bashers ko. Never na hiningaan ko sila ng pera. Never na hiningaan ko sila kung ano-ano. Hindi ako naging scammer. Hindi po ako ganyan na tao. Mas bali po ako yung ini-scam kaysa ako po yung mangi-scam. Totoo po yan. Tanungin niyo po ako sa amin kung sino po ako, kung ano po ang pagkatao ko. Never po ako na nang-i-scam ng tao. Ako po yung na-scam dahil inutangan na nga po niya ako, lintian. Inutangan na po niya ako ng pambili ng ticket ng nanay at kapatid. Ako pa po yung masama. Ako pa yung na-scam. Di ba?
Pero siya pala nag-feed ng mga nega sa mga bashers about concert na Elias. Oo, siya po. Siya po talaga ang nag-feed. Kunyari sa mga mata ng mga tao sa mga taga Hong Kong, kailangan po siya na maging diyosa or maging angel para hindi niyo po mapapansin ang pagiging uwak niya, di ba? Hi cousin, Makonzam. Haha, miss ko yung tawa mo. Of course. Di ba? Naka-recover naman na po ako. Hindi ko lang po ine-entertain yung mga bashers kasi po masama po yan sa health natin. Hindi po ako magiging good example lalo na po sa apo ko, lalo na po sa mga anak ko and mga taong nagmamahal sa akin. Yan. Sa amin po, kilala po ako doon sa North, sa La Union. Mga taga La Union, ingat po kayo dyan. Make sure na naka-safety po kayo dyan. Mag-pray lang po tayo. Kay Madam Princess Lou. Sister ko yan. Hello, hello. Diba? And Ma'am Princess Oros. Hello, hello po. Terno Mari. Totoo, terno po yung ugali niya. Kung gaano kaitim, itong si Uwak, ganon din kaitim po yung ano niya. Ganon din po kaitim yung budhi niya at saka ano niya, pagkatao niya. Ganon din po. Yes, Mare. Sorry, nag-burp ako. Hindi pa nga ako kumakain. Nag-burp ako. Ano ba yan? But, meron din po ako dito. Pwede kong kainin yung ano ko. Wala na po akong mga ibang watchers. Awit kan, madam. Sis, uwi ako. Sasayaw tayo na. I'm dying inside too. Yan. Sasayawin ulit natin yan. Magpa-practice tayo. Oh, haha, terno. Oo nga. Uwak nga. Saglit lang nga, ano yun? Meron akong ayos. Pag natanggal ko to, wala na. Totoo yan, terno. Gaano kaitim siya, ganon din kaitim niya. Kaya terno ba? Si Uwak at saka si Uwan nagsama. Ganon yun. Di ba, insan? Agree ka dyan. Pwede ka na mag-vlog po, ma'am. Glyceria, the kiss, sige, magpa-practice ako dyan. And ano ba, pwede ba, baka mawala naman yung ano ko. Pwede ba ako, ano ba yan? Sandali, microphone ko. Sandali. Hello, ate, my beautiful melody. Hello, Marife! Hi! How are you, ading ko? Hello, greetings! Wala. Uy, yan. Nawala ko yung microphone. Pasensya na kayo. First time ko kasing mag-vlog. Para kay Uwak, mag-vlog talaga ako. Para, alam niya kasi tahimik lang ako. Alam ng mga bashers, tahimik lang ako. Pero, kailangan ko na din kasi lumabas. Dahil, I guess, it's better na ma-clear up yung mga taong nang babash sa akin. Na, hopefully, na ma-clear up din yung mind ninyo what had happened about it, kung sino itong si Uwak na pabida-bida during the show, na siya daw is artista, marami daw siyang mga followers, 2 million nga naman, di ba? Ang pagkakaalam ng mga 2 million na mga ano niya, mga followers niya, they thought that this person is a very good person, but it's not. Yes, si Rai, si KKK, si Uwak, tandem ang mga yan, same ang mga ugali niyan. Diyos ko. Mag-excuse ba naman? Before I'm going to give you the check. Di ba? Babanatan pa naman ako, before I'm gonna give you a check. Please show me na legit ka, na may papel ka. Aba, lintian yan na, sabihin pa naman ako na scammer ba ako? Di ba? Pumunta po ako diyan, legal po lahat. Binaan ko po 'yan sa immigration. Ako po nag-hands-on po talaga ako. Kahit alam ko nandiyan si Maricoy, si Marie Trumpline, Madam Dulce, pero hindi ko 'yan binigyan ng sakit ng ulo. I did my own. So, dumaan kami, nagkaroon po talaga ng processing. May visa po sina Elias. They are legal when they enter. And naparating po, na-approve po yung visa nila. Wala pang ano po yun eh. I only waited for like maximum 2 weeks. Binigay po nila lahat. So many po yung mga kailangan.
mga requirements, but it happened that we were actually ready for that one. We managed to give everything what they need, and hindi ko naman din po tinipid yung pag-stay ni na Elias sa Hong Kong. We stayed in a very decent place. Nandyan po kami sa Sheraton, sa 4 Points Sheraton in Tongchong, kasi the reason na doon ko po sila nilagay para magkaroon din po sila ng chance malapit na sa airport, dahil they were not able to stay there for a long time. Malapit din kami doon, nandun yung Disneyland, nandoon yung how do you call this one, Danongping, doon sa Buddha, and sa City Gate, kasi mahilig po mag-shopping ang family, and then the rest of it, para hindi na nga po lumayo pa. Lalo pa po yung mga ano nila, mga flights nila, na delay po yung yung flight ni Elias, kaya sila po yung natira hanggang November 5 po si Elias, ng morning 11 o'clock po yung flight nila pabalik. That's why it happened na hindi po ako nakapagpa-shoutout, dahil super pagod po ako. Hindi ko na po siya naabutan ng November 5 ng pag-alis ng 11 o'clock, kasi po I am so pagod talaga. And gusto ko din po i-thank you si Ryan, kapatid po yan ni Madam Dulce, who's been there, naging personal bodyguard yan ni Elias. Ryan Caris, thank you so much, adding ko. Alam ko malapit ng birthday mo, marami na akong utang sa iyo. So, yeah, 'di ba ang request is Nike shoes ba 'yon? O Jordan, yes. Okay. Pagbalik ko ng Hong Kong, at sasabihan kita or si ate mo, I am going to meet both of you. You are doing great, Madam Producer. Oh, thank you, Marie Koy. Thank you sa support ninyo. Thank you sa love mo lagi. Relax, ate. Masisira ang ganda mo. Naku, Diyos ko, tingnan mo nga. Talagang aging na. Next year, I will be on the golden. Golden na po ako next year. So, hindi ko po alam. May surprise po si Sir. Pero sabi ko, wag na lang. Ang mahalaga, yung makita ko yung family ko, makasama ko yung mga anak ko. And ganun lang. And sandali, may gusto pa akong i-recall. Sandali. Ay, eto pa! Meron pa! Ito pa si Uwak. Oh, yan. Bida-bida sa mga guests ko. Bida-bida sa mga visitors ko. Ang sabi ni Uwak sa aking visitor, don't you know na ako ang kauna-unahang taong nakilala ni Duterte dito sa Hong Kong? Oh. I repeat. Ako po yung unang taong nakilala ni Duterte dito sa Hong Kong. Iyan po ang sinabi niya. Napakaliwanag. Mas maliwanag pa yan sa buwan. Hindi. Sa araw pala. Sa araw. Mas maliwanag pa yan sa araw. Iyan ang sinabi niya na, ano ba yung sinabi niya? Sabi niya talaga na European mind daw siya, European mindset daw siya. Kaya feeling gerang palaka. Yan siya. How I describe her is a black frog. Uwak in a frog. Yes. And yan po, ganyan po kadumi or kasama si Uwak. Yan po, ganyan po kasama talaga. Yan ang ugali niya. Yan ang talagang sinabi niya na, can you imagine? She is the very, very first person in Hong Kong na nakilala ni Duterte. Oh, di ba? Wow naman. Grabe. Awardan natin yan. Awardan natin. Dapat, yan, mabigyan ng award. May I request, Marie Dulce, may I request na, pagawan mo yan ng, ng diploma. Ay, hindi. Certificate pala. Wag diploma, Marie Koy. Gawan mo yan ng, gawan mo yan ng award niya. Oo, baga. Oh, at ako'y gagawa ako ng magandang garland, 'di ba? Oh, para sa susunod na kiyod niya kay Elias. Hindi para ako nagkikiyod kay Elias, naman, napaka-private namin ng time na 'yon. May moment din naman kami. Nag-usap naman kami how he comfort me, and his blessings, of course. And yes. Oh, gusto niyo ba sasampulan ko kayo ng kiyod? Ganyan. Wag na. Tsaka na lang. Oh, may nagre-request ha. Yeah. Akala naman niya siya bibigyan ko talaga siya ng jacket. Si Uwak, oy, Diyos ko. Yan pa ba? Prada pa na jacket ang ibibigay ko sa kanya. Ibibigay ko yan talaga. Ayun. At least napaliwanagan ko naman yung mga bagay-bagay na nasa loobin ko. Gusto ko lang na malaman nyo na wala ako bad intentions when I brought Elias in Hong Kong. It came from the bottom of my heart. And I am really grateful sa mga taong nakatulong sa akin. Andyan pala si Abis na magtuturo sa akin. Iaano daw niya ako, iinsayuhin daw niya ako. Iaano niya muna, practicein niya muna ako. Yan si Abis Dancers, Abigail, Abion Padilla. She is really a very, very good dancer. She used to be at ABS-CBN and Channel 5.
She is my tandem here in Cebu. She's very, very supportive to me as well. And ganun din, vice versa. Kung kailangan nila ako, nandiyan din ako. Tuturuan daw niya ako. So, yung next vlog ko, mag-vlog na ako para kahit papaano, nakikita niyo naman din ako. Wala po akong itatago sa inyo, kundi, yung ano ko lang ba, yung pagiging, ako lang, yung pagiging natural ko lang po, sasayaw ulit ako. Titingnan ko kung kaya ko pa ha, titingnan ko. Kumakanta rin naman din po ako. Hindi man din po ako professional kumanta. Makakantahan din ko po kayo. Mag-vlog na daw ako talaga. As in, mag-vlog na ako. Yeah. Bibigyan ko po kayo ng magandang ano natin. Para yung ano natin ngayon, weather, medyo mahangin-hangin na din po dito sa Cebu. Pero, yes, the show must go on. Go on! Kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari. Dating hot babes dancers. Sino? Quiet. Kasi baka mababash naman tayo dyan, Mari. Uy, ang mga baby fats ko ba, uy. Kasi, kailangan pang, ano. Yes, Miss Diane, I will for sure going to join you. I join to your dance po. Yes, lahat ng mga taga-team Puyater sa Diane, definitely yung sa susunod na show natin, we'll have to organize a dance intermission together with other friends around. We will do that next time. Hindi ko na lang din talaga pinush yun. Alam niyo naman sa edad ko na to, I don't need to. I am giving chance na para sa new generation. Let's go for the grand broad ninyo soon. Of course, Sister Abigail. Sister Abigail Padilla. She is the owner and the choreographer of the Abyss Dancers. Siya po yung shout out Madam Melody, stay strong, I love you. I love you too. Of course, strong na strong tayo. Hindi po ako patitinag sa mga negativity. Hindi po ako patitinag sa mga bashers. Hindi ba? Hindi tayo patitinag. Ang mahalaga, nasa maayos tayo. Alam natin na gumagawa tayo ng positivity, na nagbibigay tayo, nakakatulong tayo sa mga kapwa natin. Hindi tayo nang lalait ng tao. Ayan ang importante. Ayan ang napaka-importante sa atin. Do I need to go back? Sige, isa-summary ko, or I need yung mga nahuli na nakapanood. Ito. Ko ulit para maintindihan nyo kung sino si Uwak at sino yung isa pang Uwak, dahil uwak talaga sila, puro talaga silang Uwak. Yun, yung may-ari ng travel agency din yun, na feeling talaga niya, hindi naman nakikipag-compete si Madam Daisy, yung may-ari ng Allied Travel Express, hindi yan nakikipag-compete. Alam mo, napaka down to earth yan. Pag kain kami talaga ay dapat class. Ganun siya. Hindi yan nakikipag-compete si Madam Daisy, pero ang feeling ng isang ka-travel na yan is, alam niya talagang competition. Di ba? Hindi yan. Lang kami, mga simple lang kami pag nagkakasama kami, pero marami kaming mga tawa. Masayahin kaming mga tao. Akala nga ng ibang tao lasing na ako, pero yun pala, tawa lang po ako ng tawa. Mahilig lang po talaga akong tumawa. Ganun po kami. Anyway, and ayan, nagboluntaryo po si Uwak. Nagboluntaryo po yan na magkiyod-kiyod daw, sasayaw daw, para marami daw kaming mga fans. So, yan. Sa una-una. So, nakuha naman niya ako. She really had me. Na yung feeling ko na mabait talaga siya. Ganun talaga niya ako na-convince. Ma'am, can you be my manager? Manager na talaga kita, ha? Pero sabi ko sa kanya, kakausapin ko muna asawa ko. Pero on my committee, sa mga business partners ko, they told me that, no, it's a no. It's a no. Sinabi ko pa lang, pinag-anuhan na nila ako. Binigyan na talaga ako ng advice na be very, very careful with this woman because she's a user. And yun nga, ganun din yung ginawa doon sa asawa nung naging asawa niya right now. Pero I don't go to that detail because that's really private. But lahat po ng nakakakilala sa kanya doon sa village namin in Saikong, they really know her. Na lagi akong pinagsasabihan na be very, very careful with her. Ako na to cease to believe habang wala pa ako nakikita. Kahit yung anak ko, she was crying when she heard or she have seen that I was disappointed and very stressed about this Uwak. Itong si Uwak, binigyan ako ng daughter ko, na sabi niya, I don't trust her. The way she's talking, maitim. And which is true. Maitim siya talaga. Halos magubad na yan sa social media to make a content para lang kumita.
Yes. Yan yung laging nagkikiyod-kiyod na nakaswimsuit na talagang papakitaan ka para lang magka-content nga naman. Anyway, ayan, nakilala niya ako, tutulungan daw niya ako sa pagbebenta ng tickets, marami daw siyang followers. Okay. Tapos, yun nga, meron nga akong isang na-discover. Kilala naman yun sa sa Davao, Siska, ayaw kong i-complete yung name niya, but we have a very good relationship. Yung tao na yan, sobrang respeto sa akin yan. But then what had happened was nabaliktad ako. Ang nangyari is nung pinakilala ko na si Uwak, yun, bumaliktad na ako. Dahil si Uwak, sinabihan niya ako na mag-ingat-ingat daw ako doon kay Iska. Dahil itong si Iska, ito nga naging guest ko, special guest ko, na meron daw bisyo. May bisyo daw ito. Take note, may bisyo. Tapos may ma-attitude daw. Yun ang sinabi daw ng friends niya doon sa, kaya binalaan niya kami. It happens na binalaan niya pala itong si Iska na hindi ko daw siya mapagkatiwalaan. Kaya dinaan ko yung pangsyumani ni Iska doon sa kapatid niya. Which is yung kapatid niya, yung nagmakaawa nga itong si Uwak sa akin na wala daw siyang pera. Sira daw yung ATM niya, credit card niya or whatsoever. Hindi daw siya maka-online. Antayin daw niya yung sahod niya sa Meta. Antayin daw niya yung sahod niya sa Meta. Bayaran daw niya ako ng November 1. And it happened, binilan ko na ng ticket. Lahat-lahat dahil gusto niya din makapanood yung nanay at saka kapatid sa Elias, which I made, pinagbigyan ko siya until nabaliktad ako. Up to now, sasabihin niya wala daw siyang utang sa akin, which is yung pera na binayad sa akin galing pa doon sa natipan nila doon sa during the show, para lang may ibigay, may iabot. That was 5,000 Hong Kong dollar and may kinukuha pa ako. Tapos pinagdudahan pa niya ako na pagkakakitaan ko siya sa Uber. Dahil yung Uber daw, yung sa kapatid niya, nagtaxi daw, 249 binayaran. Tapos, sinisingil ko siya. Ang binok niya kasi, ang pinabok niya, tinawagan niya ako. Sabi niya, Ma'am Shi, pwede mo ba kami ikuhanan ng Uber? Kasi wala akong Uber app. Yan ang sabi niya. Sabi ko, it's okay. Kahit busy ako, talagang kinuhanan ko din siya. Good for 6 people. Dinala niya yung videography niya, dinala niya yung makeup artist niya, dinala niya yung manager niya sa Pop-Pop. I don't know what is Pop-Pop. I don't know. I cannot recall. Pop-Pop daw ang niya. Dinala niya yung manager niya. Hala, nung pagdating nila, ang sinabi niya doon sa entrance, I am coming with my team and we are 3. Di ba? Grand entry niya. Wala ako doon dahil nag-aantay ako doon sa hotel with Elias. Nung pumasok ako, ito din yung sa bestie ko na isa, inaasahan ko na naglo-look around siya doon sa sa venue, doon sa show. It happened talaga sinimangutak ko. Sabi ko, akala ko nandun ko doon sa back door. But anyway, that was happened. It happened na andun siya, bida-bida siya. Sinasabi niya sa mga bisita ko na yun nga, European mindset daw siya. Hello? Baka you are barking the wrong tree. Ipakita mo kung sino ang European sa atin. I am not going to carry my own chair, but I tell you, I am also a European. Pero nagtitinda lang po ako ng take note, nagtitinda po ako ng danggit, nagtitinda po ako ng pusit. Yan po ang pinagkakakitaan ko, promise. Yan po ang pinagkakakitaan ko. Pero marami pong sumusuporta sa akin, marami po bumibili sa akin ng mga goods ko. Kaya wag mo akong anuhin. Ikaw uwak ka. Tignan mo. Wag mo akong minamaliit. Ha? Porque daing lang yung pinagkakakitaan ko at ikaw pinagkakakitaan mo, you are a content creator, ubad-hubad, kiyod-kiyod ka, mas malaki kinikita mo, pero pag manglait ka ng tao, akala mo kung sino ka. You don't do that to your own fellow people. That is not very nice. Tapos magbubugya ka pa dyan, magsabi-sabi ka pa dyan ng buga-buga na sasabihin, mag-feed ka sa mga tao. Remember? Magsasabi ka ng ganyan, pinag-aaway mo ang mga tao para awayin ako. Hindi ko yan papatulan. Akala mo pag-aaksayahan ko yan ng panahon. I am not going to tolerate that. It's not my cup of tea. Dahil nga marangya yung pinagkakakitaan ko, kayod marino pa rin po ako kagaya ninyo. But rest assure po na hindi po ako magpapadown, hindi po ako magpapaapak sa mga ganyang bashers. As long as you do the right thing, then continue to be positive and be strong. No depression, no arguments with the people. And thank you guys, thank you very very much. I have to end up this way. Good night, Ria. I sleep well. I love you then. I love you too, anak. I'm going to see you very very soon. And hindi na po ako magtatagal dito sa live natin. Nasabi ko na po. At paki-remind po kung sino po ang nakapanood dito, i-remind nyo po na kung ayaw na po niyang bayaran ang utang niya, at sana po sa susunod doon na lang po siya doon sa friend niya na isa pa ring bida-bida at parehas niyang si Uwan. Ay ito pala, ang pangalan pala nun, ayan, maganda yan. Si Uwak at saka si Uwan nagsama pare-parehas. Di ba? Terno-terno ba? Si Uwan. Yeah.
Ganun po. Lesson learned po tayo. Lesson learned po ako. Sobra po talaga na masakit yung nagawa, na misuse po ako. Kayo po na nakapanood dito po sa vlog ko. Kayo po na nakapanood. At sa vlog niya, makikita niyo po sa Facebook ko, never na nag-show off ako since day na dumating si Elias from the end. Kahit doon sa ano niya, sa concert niya, lahat po makikita niyo po yan. Hindi po ako tumungtong with my 5 inches high heel shoes and with my bonggang-bonggang damit or whatever bling bling bling. I never do that. Hindi ko po ugali yan. I do it, nilulugat ko po ang mag-ayos, lalo na po pag meron kaming appointment ng asawa ko, nilulugat ko po yan. Malakas na po yung hangin din dito sa amin. It's not that bad. Nilulugat ko po yan. Nakikisama po ako kung saan ako napapadpad. I do things din po decently and fairly. Wala po akong inaapakan na tao dahil hindi po maganda yan. But yeah, ano pa ba? May i-remind pa ba ako about kay Uwak? Uwak and Uwan. When you are going to bark, make sure you are barking the right person. Not us na mabuti po kaming tao. Yung i-bark niyo po, yung mga tao po na kagaya ninyo, wag na po kami. Kasi kami po, lumalaban po kami ng patas. Ganon din po sana kayo. Wag po kayong don't talk behind our back. Or wag po kayong magsasabi ng hindi maganda. Dahil kung for content niyo po yan, hindi po kayo mablebless. Sabihin ko po sa inyo. The way you handle things, if you are good to people, it will come back to you a million times. I have experienced that. It was proven many times. Talaga po, totoo po yan. Totoo po yan. So, anyway, thank you so much to my kumare, Marie, Mare Dulce, even Ma'am Doris, so our millionaire friend, Abigail, the owner, Abigail Padilla, the owner of Abyss Dancers, Abyss Company, the best choreographer ever I have. And to Flor and Willie, thank you so much sa inyo, Team Puyaters. Thank you very much. I have to end this now kasi kailangan ko din na i-ano yung apo ko, nag-aantay na po siya sa akin. Thank you and God bless you. Kung makakapag-vlog pa po ako, I will see you very soon.